VP Sara, matapang mambuli pero duwag magpakita ng kanyang SALN at bank account. 24 OFW. Nakauwi na sa bansa, hindi dahil sa tulong ng Pinas, kundi dahil sa tulong ng Singapore. Lifetime na gas ng Phoenix Petroleum para kay gold medalist Heidi Lin, drawing lang. Pacquiao, intense na ang training sa boxing. Mayweather, intense na rin kaya sa kanyang marathon training? Kabataan ngayon, bobo na ba talaga? Nang tanungin kung saan nakatira ang presidente, ang sagot, munisipyo? Sa balitang sports, puspusan na ang ensayo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero ayon sa mga kritiko, di sila interesadong manood sa laban ng dalawang lolo. Sa taong ito ay 47 years old na si Pacquiao at si Mayweather naman sa edad na 49 ay malapit ng mag-golden age. Ganon pa man, sa Netflix Countdown documentary ay pinakita kung paano parusahan ni Manny ang kanyang sarili na sineryoso ang paghahanda sa kanyang rematch kay Mayweather. Sa panayam naman kina Mike Tyson at Marco Antonio Barrera, anilay may tiwala sila na mananalo si Pacquiao sa labang ito. Si Mayweather kaya? Tanong ng mga boxing fans. Intense na rin kaya ang ensayo sa marathon training. So, libreng gasoline habang buhay ang naging gantimpala ng Phoenix Petroleum kay Olympic gold medalist Heidi Lin Diaz. Pero sa nakaraang kwento ng kanyang manager na si Noel Ferrer, ay drawing lang umano ito. Dahil aniyay hanggang 2 taon lang na nalibre si Heidi Lin sa gasolina. Sabad ng ilang netizens, baka relihiyoso itong mga taga Phoenix Petroleum dahil maaga ang kanilang kwaresma ng pagpapako sa mga pangako. Marami ang nag-aalala sa kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas sa panahon ngayon dahil umano sa karamihan ng kabataan sa ngayon ay bobo. Matatanda ang nag-viral ang isang segment ng Showtime ni Vice Ganda na kung saan ay tinanong niya ang ilang mga kabataang contestant tungkol sa larawang ipinapakita sa screen. Sa mga ilang larawan tulad ng Mayon, Luksong Tinik at sa Guanico Bridge ay marami ang bukyang sumagot. Maging ang larawan ng Malacanang na binigyan pa nila ng clue na umano'y tirahan ng presidente. Ang naging sagot ng contestant ay, Ano? Saan na namamalagi ang Pangulo? Munisipyo? ayon sa mga netizens, kung ganyan ang kinabukasan ng bayan ay kawawang Pilipinas. Nakauwi na sa bansa ang 24 na mga OFW mula sa Saudi Arabia. Pero hindi ang Pinas ang tumulong sa kanila kundi ang bansang Singapore. Nang magsagawa ng repatriation ang Singapore, sa kanilang mga citizens ay may bakante pa umano sa eroplano kaya naisingit ang 24 na Pinoy. Ayon sa mga kritiko, kung kayang gumawa ng Singapore na makapag-arrange ng eroplano ay bakit inutil dito ang Pilipinas? Saad pa ng mga DDS? So, tama si VPA Sara na kung gugustuhin ay makakagawa ng paraan. Ayon naman kay Migrant Workers, Undersecretary Olalia ay may higit sa 300 na OFW ang inaasahang makakauwi na sa bansa this weekend. Reaction ng mga DDS. Talaga lang ham? VP Sara, nag-aalburo to. Ayon ito kay Representative Percy Sendanya, anyay nag-alburuto ang bise sa standard procedure umano ning pag-secure ng evidence at safety ng witness. Nauna rito'y umalma si VP Inday sa paglipat ng witness na si Madriaga ng custody at ang plano ni Representative Chel Diokno na ipasubpi na ang kanyang SALN at bank accounts. Ayon pa kay Sendenya, kung sa tingin niya'y walang kaso laban sa kanya ay bakit siya natatakot? Oo nga naman. Ang pagsang-ayon ng mga netizens. Dagdag pa ni Rep Diokno, may pagkakataon umano si VP Sara na sagutin ang aligasyon sa kanya sa tamang proceeding. Gatong naman ng mga loyalists, matapang lang siya sa pambubuli pero duwag pag SALN at bank account na ang usapan.
nakaraang weekend recap na ito ng Viewpoint Headlines ay sana naman na-update ka na ano? Ako si Cass Contis. Magandang gabi at wag kasi puro TikTok mahirap pagbobo sa mga nangyayari.